Hindi kawawa ang mga batang inuutusan sa gawaing bahay. Mas kawawa sila kapag lumaki sila na mga simpleng gawain sa buhay ay hindi nila alam. Hindi pang nanay lang ang mga gawaing pangbahay, kasi ito'y gawain ng kahit sino, at basic na dapat alam ng tao. Pero sa loob ng bahay, mahalaga na lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulong-tulong sa gawaing bahay at huwag iasa lang sa nanay. Kasi baka totoo nga ang sabi-sabi ng mga nanay na kawawa kayo kapag ako ay namatay. Pero alam nyo na pwede talaga itong mangyari. Na mawala ang isang nanay kasi hindi natin hawak ang kanilang buhay. Pero kung naturuan natin sila ng mas maaga at naturuan natin sila na magkusa at gumawa kahit hindi inuutusan, hindi sila kawawa. Pero kapag lumaki silang hindi responsable at mareklamo sa maliliit na bagay, baka lalo sa malaking bagay. Hindi kontrabida ang mga nanay. Sobrang mahal ka niyan. Pero gusto niya matuto ka sa buhay. Hindi porket pinagtatrabaho ang mga anak, tamad na agad ang magulang. May kanya-kanya tayong rason kung bakit ginagawa ng isang bata ang dapat na ginagawa ng nanay. May kanya-kanya tayong paraan ng paghahanda sa ating mga anak sa mga hinaharap sa posibleng mangyari na hindi inaasahan. Hindi tayo habang buhay ay nasa tabi nila. Kaya ang magagawa na lang natin ay turuan silang gumawa ng ginagawa natin. Nang sa ganoon, pag tayo naman ay nawala, hindi sila masyadong mahihirapan dahil alam na nila ang kanilang ginagawa kahit wala tayo. Kaya kung nagluluto man ng bata, nag-uugas ng plato, nag-iigib ng tubig, nagwawalis, tinuturuan maglaba, hindi po yun katamaran ng magulang. Kundi pamamaraan nila ito para sanayin ng anak na maging responsable paglaki. May kanya-kanya tayong diskarte sa pagpapalaki ng anak. Yung iba, irespeto natin ng isa't isa kasi walang ina na gustong makitang nahihirapan ng anak. Anak mo, disiplina mo.